May gabi sa tanan? Kamusta ang tanan? Gitugnaw. Okay, so ang atong oras karon is, unsa na oras? Alas? Oras ting katulog. 7:54. Pero pasalamat ta kay unan, di gyapon ta kauli og sayo no. So okay, talagsara man ta mag-uban, so ato sa ning tagaan og panahon. So daghang salamat sa Couples Harmony sa first and final practice. Okay, so karong kagabion mga kaigsunan, connected pod sa lecture ni Ma'am Susan ang ato ang lecture pod karon. Nag-lecture siya about sa pagkatulog. So ang ato akong hisgutan karon unsay connection sa pagkatulog o sa pagkamatay. Okay? So ang title sa ato ang mensahe karong kagabion ang gasa sa walay kamatayon. Kinsa may gusto di mamatay, de? Kinsa gusto dili mamatay? Okay, kinsa gusto mamatay? Wa pa lagi mo nagtatay sa imong kamot. Okay.
Okay, kitang tanan, ang hinungdan nga nung mukaon ta, nga nung magpatambal ta, nga nung mag-exercise ta, kay kita gusto mamatay. Mahadlok ta o kamatayon. Kung mamatay ang tao, halimbawa buutan, asa man sa padulong? Langit? Okay. O dautan? Impirno? Sige, ako nang hisgutan karon. Tinuod ba na og na mamatay ang tao diri siya buadto o buutan ingon ninyo padulong sa langit? O dautan siya ingon ninyo padulong sa impirno? So naaday kay parente nga namatay nga dautan, tuwa na siya ron sa impirno. Asa magkanang impirno? Ha? Okay, so muna ato ang hisgutan karon kung tinuod ba na og ang taong mamatay nga buutan diretsyo ba siya sa langit or kung dautan siya, bugoy siya, maldita siya, diretsyo ba siya sa impirno? Okay. Sa unsa gibuhat ang tao sa diha gihimo sa siya sa Dios. Giunsa paghimo sa tao sa Ginoo. Okay, atong tanawon sa Genesis 2 versikulo 7. O giumon ni Jehova nga Dios ang tao gikan sa abog sa yuta. O gihuypan niya sa mga buho sa iyang ilong sa gininhawa sa kinabuhi ug ang tawo nahimong kalag nga may kinabuhi. So asa gikan ang tao? Asa tagikan? Gikan ta sa abog sa yuta nga giumol sa Ginoo unya iyang gihuypan ang atong mga ilong sa hangin sa kinabuhi o kita nahimong buhi na kanag. Kinsa may mahadlok og kanag? Kinsa may mahadlok og kanag? Wala? Sure mo, di mo mahadlok og kanag? Okay, so kinsa di ay ang kanag? Kita nga tawo nga buhi. Kita di ay ang kanag. Dili dahil tungmoy mo sa nga, namatay si Lulot niya aging adlaw, pas kanagon ko ni Lulot susunod simana. So ang tinuod di ay nga kanag, ang tawo nga gikan sa abog, unsa man? Abog plus ginhawa sa kinabuhi na himong buhi nga kanag. So kung mamatay ang tao, wala na ginawa, unsay tawag ni sa iya ka? Patay nga tao. Dili na sa kanag. Kaya wala. At in absence sa kaning gininhawa sa kinabuhi, patay na siya. So ang tinuod ay nakalag, kita karon nga buhi. Kita ang tinuod nga kanag. Okay. Unsa ang sugo sa Dios kang Adan ug Eva sa tanaman sa Eden? Unsa tong first nga gisugo sa ilaha? Ikaw na lang. Dili ka po ang apple. Uy, dili ka uno ng apple. Apple dito. Okay, atong tanawon og apple batuhan. Genesis 2 versikulo 7. Apan sa kahoy sa kahibalo sa maayo o dautan. Mao day sa pangalan sa kahoy, dili day apple. Ang pangalan sa kahoy o sa English pa, the tree of life of good and evil. Kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan, dili gayon ikaw mukaon niini. Mao nay unay unang sugo sa Ginoo kay Adan ug kay Eva. Dili gayud kamo mukaon aning kahoy sa kahibalo sa maayo ug dautan. Ngano man ug mukaon na sila atong padayon kay sa adlaw nga mukaon kaniini ikaw sa walay duha-duha mamatay. Okay. Pero unsa man poy gisugo, unsa man poy gisulti sa bitin kang Eva sa panahon nga ni bulag sa kay Adan kay nagsuroy-suroy sa dito sa garden sa Eden. Unsa nakakita sa bitin nga mo istorya nga bitin? Unsa bay giingon sa bitin sa iya? Sa Genesis 3 verse 4 and 5. Ug ang bitin niingon sa babayi,
dili gayud kamo mamatay. Opposite. Ang Ginoo nagsulti kay Adan ug Eva nga sa panahon kamo mukaon ani nga kahoy, kamo sa walay pagduha-duha mamatay. Apan unsay gisulti sa bitin? Kinsa man tong bitin? Ang yawa. Unsay gingon niya? Dili gayud kamo mamatay. Kay nasayod ang Dios nga sa adlaw nga mukaon kamo niining kahoy, mahabuka ang inyong mga mata o kamo mahimong sama sa Dios nga makaila sa maayo o sa dautan. Kinsa nagsulti og tinuod? Ang Dios or ang bitin? Ang Dios. Kay ingon sa bitin, dili gayud kamo mamatay. Pero atong nasayran na sa diha, nakasala si Adan o si Eva, dito nagsugod ang kamatayon. Unsa man ang mahitabo ko ang tao mamatay. Ingon yung ganina, ubutan, asa siya padulong? Sa langit. O dautan, asa siya padulong? Impierno. Di atong tanaon. Atong pasultihon ang Biblia sa Salmo 104 verse 29 and 30. Kung imong itago ang imong nawong, sila magakabalaka. Kung kuhaon nimo ang ilang ginhawa, sila mamatay o mobalik sa abo. Kung kuhaon sa Ginoo ang atong gininhawa nga iyang gihatag sa atoa, asa man ta padulong, wa say gisulti og utan tani or dautan ang namatay. This refers to all of the people sa tanan mabuutan man ka or madautan, mao ni gisulti ni Ginoong Hesus sa Salmo. Sila mamatay o mubalik sa abo. Mubalik ra dayta sa abo. Dili dayta mo atog langit kay og tinuod pa nga og mamatay ta nga buutan mo diretso tag langit. Ako gusto na ko mo atog langit. Kinsa may gusto mo atog langit? So, kay gusto man mo mula atog langit, so gusto na mo mamatay. O dili pa. So kung pasabot og ang kung mamatay ang tao, dili ay pa siya mo adtuog langit. Kay og tinuod pa nga ubutan, magpakabuutan ko karon kay gusto na ko mugatog langit, gusto na ko mamatay. Pero dili ay tinuod kay mahadlok pa gyud ta mamatay. Sa buutan ta. Asa maday ta padulong o mamatay ta? Abog. Mubalik lang di ay ta sa pagka-abog. No, dili kay ta diretso mo atog langit, dili ta dai ta mo ato og impierno. Mubalik ra ta sa pagka-abog. Ug naamoy mga kaila o parinting nga namatay, bisag adto na ang sementeryo, naara na dito gyapon sila. Wa gina niya atog langit, wa gina niya atog impierno. Mubalik lang gyapon pa sa pagka-abog. Aduna tay kalainan ang tao ug ang mananap inig kamatay nila. Napay uban na makita bitaw nimo sa Facebook no mag-post nga happy birthday Lola in heaven. Uy, to na di sa iyang mula sa langit. Dili day na siya tinuod. Unyag na apoy mamatay na iro. Run free my dog. Usa padagan ato kay mamatay naman to. So sa ato ni mo sipa para mudagan, di na gyud to kadagan. Kay mamatay naman siya. So unsay kalainan kung mamatay ang hayop o mamatay ang tao? Unsay kalainan? Ingon sa Ecclesiastes 3 verse 19, kay managsama dangatan ang mga tao o mananap. Pariha sa kadaywa, yun ay kalainan. Mga matay silang tanan. Managsama sila na binuhat. Busa samara sa mananap, ang tao, ang tanan, walay kahulugan. Wa na'y punos di ay umamatay ta. Sa gwapo kay ato ang kanang sana ato ang ataol sa ataol sa Bisaya gani. Atong lumon, di sa kung sa kagwapo ang ato ang balay dito sa sementeryo, di sa kung sa kagwapo sa ato ang lubnganan, adto ta sa orchard, magpalubong kay gwapo kay ditong orchard, wa dahil gihapon pulos. No? Wa dahil gihapon pulos. No, wala na'y kabuluhan o wa na'y kahulugan. Ecclesiastes 3 verse 20, managsama ang ilang padulong asaman.
sa abog. Gikan sila sa abog usab sila mo pauli. Dili sa langit or dili sa impyerno. O mamatay ang tao o mamatay inyong kabaw, nawala ninyong giihaw o bisag inyo pa ng giihaw, inikaon na ninyo, iniglabang, balik rin hapon na sa abog. So ang tao o ang mananap, walay kalainan o mamatay, asa sila padulong? Asa kita padulong? Sa abog. Okay. Kung mamatay ang tao na sayod, pabasya sa bisan unsa. Kaya may uban mo ato dito sa sementeryo, namatay ang mama, kimpahay mo. Niyatong sementeryo, niyato dito courtside. Bisita siya dito. Bantay taon ko. Kay, ikaw lagi makatabang sa ako Pabangi yung taon ko O halimbawa, na atay paryente na girate or gipatay, gipusel. Ato dahil ingnan na, pabangi yung taon mo na makita na ito o kinsay nagpatay ni mo. O sa amin taon niyang tabang. Na, di naman gani sa kadungog. Di na siya kakita. So, but pasabot, wa nagsilbi ang tao o mamatay siya. Kung mamatay sila, balik sila sa yuta. O niyanang adlawa ang ilang mga plano matapos usab. Wa na plano. O nagplano, before siya namatay, o nagplano siya nga gusto pa siya mo abroad, after siya mamatay, kato nga plano, wa na gitipulos. O ulitaw pa siya nga kanang namatay, before siya namatay, nagplano siya nga makapangasawa pa siya. Sa dihang namatay siya, di na gito siya makapangasawa. Wa na yun. Wa na silbi iyahang mga kayamanan, wa na silbi ang iyahang mga plano sa kinabuhi, wa na yun tanan. Okay? Apan ang tao ini kamatay niya, mao kana ang iyang katapusan o dili mo na siya ikita. Katapusan na yun na. Di yun na tinuod na mo yung mga sunod at nakita lagi si Lulu sa ako Nakita lagi ako si Lulu. Namatay naman si Lulu. Tato na aging tuwig. Pero nakitaan ka ako si Lulu. Dili dahil kayo ang Lulu. Nakita kay sa panahon na gilupong na mo ang Lulu. Mo na na'y katapusan niyo mga makita ni Lulu. Dili na yun na mo siya utro makita. Hangtod sa pagbalik sa Ginoo. So, dili to tinuod Katingon na ito nga, mamatay ang tao nga buutan, muadto siya langit, o ang tao mamatay nga dautan, muadto siya diretso sa impyerno. Dili din na siya Dili din na siya tinuod kay, o mamatay ang tao, asa siya padulong? Sabi sa yuta. Mubalik din siya pagka yuta. So, dili din siya, wala din siya birthday dito sa langit, nga mo-greet pa diha sa Facebook na, Happy birthday, Mama in heaven. Happy birthday, Papa in heaven. Wala, ang iyong Papa naran. Kasulmanan. Nuwagid siya ni Adto Paog. Langit. So, mali dahil na siya. No? Mali dahil na nato nga mga panghuna-huna matod pa sa Biblia. Makadahig pa ba ang tao sa Diyos kung siya mamatay na? Kaya na pa may uban nga ka ng iampo pa nato. Doon ako may uban ni atong ampo ang kalag ni Maria na mihaad ko sa langit. Namatay si Maria, kay si Maria dili pa man ing anak kabuutan. So ato sang iampo kay para ang kalag ni Maria mo adto sa langit. Di panahon nato makadaig pa ba ang minatay. Salmo 115 versikulo 17, ang mga patay dili makadaig sa Ginoo. Kay atuan na sila sa hilom nga lunganan. Wag na, di na sila kadayeg sa Ginoo. Di na sila nato hikauban mo simba. Wa na gyud, wa na tulos ug mamatay na ta. Aduna pa bay, bahin ang patay ilawom sa adlaw. Napabasay? Bahin. Sa tinuod, nasayod ang buhi na tao nga mamatay siya. Kinsa may wa nasayod diri nga mamatay ta din. Kitang tanan, nasayod kita no? Ang kamatayon, wa ko na nagpili o edad. Di ko ta mo ingon nga, si pastor, mas tiguang-tiguang niya sa kuha, mauna na sa kamatay sa kuha, dilipod. Kaya naata ko'y mamatay nga. Mo pala'y pagkatao, namatay na. Napo'y mamatay na, 5 anyos pa lang, namatay na. No? Apan, ang
nagpatay walay nahibaluan. Wala na siya'y ganti na madawat o malimtan na siya. Malimtan na siya. Mo bitaw na nga ang mga halimbawa ang bana namatay iyang asawa. Muabot ang panahon maminyo pagyud siya. Tungod kay kahibalo siya nga di na gyud tumubalik ang iyang asawa. Mo nga mamita na pud siya laing gwapa nga babayi para iyahan himuong asawa. Tungod kay nahibalo siya nga di na gyud to bisag unsaon to niya hilak bisag unsaon to niya ampo di na gyud tumubalik ang iyang asawa. Ecclesiastes 9 verse 6, nawala na ang iyang gugma. O bisag iyang gugma nawala na. Kasilag o kasina. Wa pa siya namatay, kung naa siya'y kontra, sa dihang mamatay na siya, di na siya makapanimalos. Di na gyud na siya makapanimalos. Kay nawala na gyud na ang tanan. O wala na siya'y labot sa tanan, nagakahitabo dinhi sa kalibutan, hangtod sa hangtod. Wa na siya'y labot. Wa na, di na gyud na siya kay balo. O halimbawa ako, o mauna kong kamatay ng pastor, o niya si pastor, mga asawa, di na ko kapang selos, anak. Di na ko kanang badlong kang pastor, nga nganong langita pa magkaglayang asawa. Nga ako magkibuta imong asawa, wa na. Tungod kay sa dihang mamatay ta, tanan, atong hunahuna, atong mga kalagot, atong mga kasina, nawala na ang tanan. Ecclesiastes 9 verse 10, pagpugi sa tanan mong pulukaton. O, manay gingon sa Biblia. Samtang buhi pa ta, atong pahimuslan, magpugi ta, kay dito sa dapit sa mga patay, na imong padulgan, wala na'y trabaho, wala na'y panghuna-huna, wala na'y kaalam o kahibalo. Mauna nga, samtang buhi pa ta, magpugi, dili magkinapulan. Kaysa dihang mamatay na ta, di na gyud na nato mahimo. Wa na gyud tay mahimo. Wa na tay matabang sa atong mga anak. Wa na tay matabang sa atuang pamilya sa dihang mamatay na ta. Okay? Si Haring David, bag misaka sa langit pagkahuman sa iyang kamatayon? Misaka ba si David? Si King David. Kasi wa kay lang King David. Ang lolo ni Jesus Christ. No, lolo ni Jesus Christ, si King David. Misaka ba siya sa langit sa dihang namatay siya. Ang sigingon sa Acts 2 versikulo 29, nagpadayon pagayon si Pedro sa pagsulti, mga kaigsunan, klaro kayo nga wala magsulti si David, mahitungod sa iyang kaugalingon. Kay nahibaluan nato nga ang atong katigulangan nga si David, namatay og gilubong. Ug hangtod karon nahibaluan nato kung asa ang iyang lubnganan. Asa man gilubong si David? Tuwa sa Jerusalem. Last April, nakabisit ni dito sa lubnganan ni David. Sad to say, na bawal mag-picture sa sulod. Ang panchon ni David, gold. Pure gold. Wa nang yun nakapicture sa gawas lang ko nakapapicture sa modern entrance pasulod dito sa lubnganan ni David. Unya, paas na siya nga lumon, gibahin sa duha, naiharang sa tunga. Bawal muipon og sulod ang babae ug lalaki. Sa pikas lalaki, sa pikas babayi. So ang babayi, kanina mga babayi naani sa unuhan. Ang mga lalaki dito sa tinglan. So inisulod nimo sa iyahang katuyag yung panchon, made of pure gold. Ang iyahang panchon, gibahin, gitunga siya sa duha. Gibutangan o division. Nga iniksulod dito sa lalaki, ang ilang tradition is dapat magkalo jud ka. Magbutang ka og kalo in respect mo sa lubnganan ni King David. So kisag bunawan pa to, ang lubnganan ni King David, di na gyud niya ma-appreciate. Kaya naman, wag naman siya kalibutan og unsa ang naa sa iyang palibot. So sa kadaghan sa tao nga mobisita dito sa lubnganan ni King David, wa na gyud na kabalo si King David, wa gyud na siya nasayod nga naidaghang tao nagabisita sa iyaha adlaw-adlaw. Okay? Ang mga bayani sa pagtuo sa mga heroes of faith sa Hebrews 11, misaka ba sila sa langit o nadawat ang saad sa kinabuhing walay katapusan? Katong mga buutan na mga tao sa unang panahon, natuwa na ba sila sa langit? Kaya atong gisulti ganina nga mamatay kang buutan na makasaka ka dahil diretso sa langit.
So, atong basahon de sa Hebrews 11 verse 13, kining tanang mga tao na ngamatay nga may pagtuo, wala nila madawat ang lisaad sa Dios sa dihang buhi pa sila. Apan na siguro nila nga moabot ang adlaw nga madawat gayud nila ang ilang gipaabot. Giangko nila na sila mga langyaw lang ug dumunoong diining mga kalibutan. So bisan di ay katong mga mas buutan pa sa ato no nga gisulat sa Biblia, wa pa jud sila nakadawat sa ganti nga gisaad sa Ginoo. Kanus apa man to nila dawaton? Inig abot pa sa ikaduhang pagbalik sa atuang Ginoo. Unsay gingo sa Biblia mahitungod sa kalag? Ezekiel 18:4, aniya karon ang tanang mga kalag ako man, ingon man ang kalag sa amahan, ingon man usab ang kalag sa anak na lalaki ako man, ang kalag nga makasala kini mamatay. So mao na nga kita, mamatay tungod asa man nagsugod ang sala? Sa Garden of Eden, sa dihang wala nituman si Adan o si Iubo sa Dios sa ilaha, nagingon ganina nga sigurado sa walay pagduha-duha, kamo mamatay, mao na nga kita, walay tao sa kalibutan nga walay sala. Muang tanang putan, posible nga mamatay. Ayaw ka mo kahadlok sa mga tao nga makapatay sa inyong lawas at ang dili makapatay sa inyong kalag. Ang Diyos mao ang angay ninyong kahadlukan tungod kay siya ang makahimo sa pagnaglag sa inyong lawas o kalag dito sa impierno. Ang Ginoo ra jud. Ang Ginoo ra jud. Unsay pagtawag ni Jesus sa kamatayon? Humani lingon padayon si Jesus, ang atong higala nga si Lazaro natulog. Itong story ni Lazaro nga gitawag si Jesus kay nausa man to si Lazaro di ay natulog o namatay? Namatay na si Lazaro. Pero sa pagtawag sa Ginoo sa kamatayon ni Lazaro, natulog lamang. Apan adtuon ko siya og pukawon. Nitubag ang iyang mga tinunan. Ginoo, kung natulog siya, mamaayo pa siya. No, kung natulog lang si Lazaro, mamaayo pa siya siyang sakit. Abi nila tinuod na natulog lang si Lazaro. Apan ang bot ipasabot ni Jesus, napatay na si Lazaro. Busagingnan sila ni Jesus sa dayag, patay na si Lazaro. Gikompay lang sa Ginoo ang kamatayon sa pagkatulog. Kung matulog mo, o niya na ay nag-away dito sa inyong silingan, makabalo mabong na nag-away inyong silingan, kung natulog mo, wala, dili. Maupod na ang ato ang kamatayon sa maratan na tulog. O moabot ang panahon na pukawon rata sa Ginoo. Walay laing makapukaw sa ato kinsa ra? Ang makapukaw. So dili day gyud tinuod, mamatay pa diretso ta sa langit. Kay di naman ta mapukaw wala sa Ginoo, tinuod pa nga diretso ta sa langit. Tukwahi siya sa giingon sa Biblia. Kung mao ka na ang kahimtang kanus aman, mabanahaw ang mga nangamatay diha kang Kristo o pusaka sa langit. O mao na din panahon na. O buutan ka, moabot ang panahon na ikaw pagapukawon o pagabanahawon sa Ginoo o ka sa langit. Dili di ay diha-diha na pagkamatay mo, musaka na yun ka sa langit. Dili pa. Ni anang panahon na ang Ginoo mismo ang tanaw gikan sa langit na nagamando. Madungga nato ang pagtawag sa Pangulong Anghel o trumpeta sa Dios. O ang tanan na nangamatay na nituo kang Kristo banahawon o una. So kung buutan ka, nituman ka sa Ginoo, nituo ka sa Ginoo, sa dihang namatay ka, ikaw ang una banahawon sa Ginoo. Asa ka doon? Sa langit. Kano sa man ni makita mo? Inig abot sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Again, dili sa diha-diha nga namatay ka. Maghulat ka pa nga moabot ang Ginoo sa ikaduhang pagbalik. Diha pa kanya bangunon o asa mga dadon? Sa langit. Dili inikamatay nimo. Okay? O dayon, kitang mga puhitan yan ang
ay tanan mamatay. Inigabot sa Ginoo. Naagihapay mabilin nga mga buhi. Kalit lang nga kuhaon uban kanila dito sa kapanganuran sa pagsugat sa Ginoo o makiguban na kita sa Ginoo sa walay katapusan. Kano sana mahitabo? Sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. So bulahan ka kung namatay ka nga naaka kay Kristo kay maapil ka sa unang pagkabanhaw. Paminaw ka mo kay sultian ko kamo niini nga tinago. Dili kitang tanan mamatay apan tanan kita ang atong lawas baguhon sa Dios. So pag-abot ni Kristo kung nasa wala namatay baguhon gihapon ni Jesus ang imuhang lawas. Kini kalit kayo nga mahitabo sa makakalit sa usa ka pagpamilok kay sa pagtingog sa katapusang trumpet mga patay banhawon dayon ug hatagan sa lawas nga dili na madunot o kita nga buhit pa bag-uhon usab ang atong mga lawas. Lawas nga dili na mamatay o lawas nga dili na mubalik sa abog. Kano sana mahitabo? Sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Corinthians 15 verse 51, tungod kay kining lawas nga madunot o mamatay, kinahanglan nga ilisan sa lawas nga dili na madunot o dili na mamatay. Busa, kung kining lawas nga madunot, mailisan na sa dili madunot, o kung kining lawas na mamatay, na ilisan na sa dili mamatay, matuman na ang gingon sa kasulatan, giwagtang na sa Dios ang kamatayon. Pero kano sama na nahitabo? Sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Okay. Busa unsa man ang gikasugyot nga buhaton nato samtang nakaabot ta sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Pagpugi sa tanan mo buluhaton kay dito sa dapit sa mga patay nga imong padulgan wala na'y trabaho. Panghuna-huna, kaalam o kahibalo. So siguro applicable nino kanang gusto na mamatay, applicable sa uli sa mga taong tapunan. Kay di naman sila gusto mo trabaho. Kay hindi ka matay, wala na may trabahoon dito. Pero kitang mga pugihan, di yun ta gusto nga mamatay. Okay? So in summary, atong i-wrap up ang tanan, kung sa'y atong nahibawan, may tungod sa kinabuhin walay katapusan, ang tao, gihimo gikan sa abog sa yuta, gihatag sa Dios o ginahawa sa kinabuhi, o siya nahimong buhing kalag. O walay ikatulong elemento sama sa immortal na kalag na gihatag kaniya. So dili di ay pa immortal na kalag, ibig mamatay nato, pwede pa ka mubalik. Dili din na sa tinuhon. Hindi ka mamatay nato, wala yun, wala kay tsansa nga mubalik pa kay walay kalag na immortal. Nagihatag kaniya siya mismo mao ang buhing kalag. Okay? So klaro? O nga ang mamatay ang tao asa kani sa padulong? Sa luta, sabog ang tao nagsugod o kasi natin sa kamatayon tungod kay nituo sila sa bakak ni Satanas imbis nga mutuman sa sugo sa Dios nga dili mo kaon sa kahoy sa kahibalo sa maayo og dautan. Kay nito kasi agan og sa iba, wa tay sala ron. Di unta ta makaagi og kamatayon, di unta ta makaagi og kalisod sa atuang kinabuhi. Apan kay wala na sila nito, mas ila man gituhuan si Satanas, mao na nga aduna na kitay kamatayon. Kung mamatay ang tao sama sa mga mananak, mubalik gihapon sa abog. Kung mamatay nga tao, wala na siya hibalo, kaya iyang mga una-una, nawala na. Dili na usab siya makadayig sa Dios, kay siya misulod na sa kahilo. Wala na siya bahin, ilawang sa adlaw. Ang handog, mahitungod kaniya, malintan na. Wala na. Malintan na lang yun. Si David, sa akong gisulti ganina, wa sa niadto og langit kay butan matos David, wa sa niadto asa mas David ron tuwa sa Jerusalem mo na ditong patay lawas ni David. Pwede ninyo atuon dito tanawon kami ni Pastor Rimutigi dito niya tong Abril, nakita yun na mo ditong lugnanan ni David, tinuod yun nawa si David sa langit, tuwa ra siya dito sa
iyang lubnganan sa Jerusalem. Ang Biblia nagingon nga ang kalag mismo mamatay, kaya ang kalag mauman ang tao mismo. So wala day kalag na nagsuroy-suroy. No, nagbato tag sementeryo, why kalag day sa sementeryo nga nagsuroy-suroy? Kaya ang tanang kalag na naa diha unsa naman? Patay na. Di na sila, di na sila pwede mo balik. Ang kamatayon usa ka pagkatulog ingon sa pagtawag ni Jesus tungod kay moabot ang panahon sa iyang ikaduhang pagbalik unsaon man taniya tukawon. Ang atong handog na sa unang pagkabanhaw maapil ta og pukaw sa Ginoo kay ug wa di ta maapil sa unang pagkabanhaw ug didto ta sa ikaduhang pagkabanhaw na ay duha ka pagkabanhaw, una o ikaduha. Ang una nga pagkabanhaw mautoy mukuyog sa langit kauban ni Kristo nga mo magkinabuhi sa walay katapusan. Ang ikaduhang pagkabanhaw mautoy panahon nga ingon ninyo muadto na sa impierno. Dito pa na mahitabo sa ikaduhang pagbalik ni Kristo, dili sa pagkamatay sa tao. So malas na to o dito to maapil sa ikaduhang pagkabanhaw kay wa na tay tsansa nga makaadto og langit. So atong paningkamutan nga ma-apil ta sa unang pagkabanhaw. Ang mga balaan kadtong natulog sa abog o kadtong buhi ta sa pagbalik ni Jesus makadawat lamang sa pagkawalay kamatayon ni adtong panahon na. Ano sana mahitabo? Ikaduhang pagbalik ni Kristo, dili diha pagkamatay sa tao. So in conclusion, bisan pa man mamatay kita sa wala pa moabot si Kristo, ubuhi pa kita ni atong panahona, dili kini ang labing importante. Unsa ang pinakalabing importante? Andam kita sa tanang panahon ay wala nato nasayran o kanusa kita mamatay kay sa panahong mamatay ta unya dautan ang atong pagkinabuhi wa na tay tsansa nga makapangayo o pasayo sa Ginoo. Maunay hadlok nga kay suyan. So ang pinabing importante is andam ta sa tanang panahon kay wa ta nasayon o kanus at mamatay kay sa dihang mamatay kita wa na tay tsansa nga makapangayo o pasayo sa atong Ginoo. O dili ta maapil sa unang pagkabanhaw. Diha ta maapil sa ikaduhang pagkabanhaw, asa man padulong ang mga ikaduhang pagkabanhaw. Sa impierno ug wala na sila tsansa nga makapuyo sa langit kauban ni Kristo sa hangtod sa walay katapusan. Nga itong panahon na nato madawat ang gasa sa pagkawalay kamatayon. Kung kita mahiapil sa unang pagkabanhaw. Okay. So na ako'y question. Paano po gabi sa box? Na ako'y, pero kanina ako ang question para na sa tumaas ni Mayans ha. Kung may makatubad, na ako'y ipatpring mo. Okay, first question. Pero, pasok kamot. Okay, sa akong tawagon, malang tayo mo answer ha. Okay. Kanang kwan at tibik. Asa na to? Kanang safeguard na dagko. Okay. Question. Unsa ang kalag? Okay, sige. Unsa ang kalag? Okay, unsay composition atong kalag? Sa tama man to ang tao, pero namagay taong napatay na itaong nabuhi. Unsay composition sa kalag? Ato sa to siyang Tagalog chance. No coaching. Sige po, si nanay. Unsay composition na mahimo siyang kalag? Buhi na tao? Unsa ganito? Napagi ko'y gusto. Ganina, ako itong gisulti. Unsa, natay composition na wala itong isa, dili siya mahimong kalag. Abog? O, kulang. Okay. Abog o gininhawa. Okay, very good. Tagaite. Okay, so mao ang kalag. So, kinsa ang kalag? Kita. Kay naatay abog kani atong lawas na madunot mao man ni siyang abog naghimo sa Ginoo og ang atoang ginhawa.
Ikaduhang question. Kung mamatay ang tao mabuutan, asa man siya patulong? Una siya. Sige, Tudong. Sa abog. Very good. Dili sa langit, ha? Dili pa sa langit. Okay. Next question. 5 ra ni ka question. Naminaw, Juday. Kinsa ang maapil sa unang pagkabanhaw? Kinsa ang maapil sa unang pagkabanhaw? Sige. Ha? Ang nagbuhat o matarong. Okay, very good. Sunod. Kanusa nagsugod ang kamatayon? Umana ka. Umana po. Okay? Kanusa nagsugod ang kamatayon? Taas kamot. Ha? Sige ikaw. Okay, kang iba o kang adan, tungod kay wala sila ni tuman sa sugo sa Ginoo. Okay. Unsa man ang mahitabo kung ang tao mamatay? Ug napag siya teksto, plus 100. Sabon plus 100 ug ganako text ganina, di ba? Nagihatag unsa man mahitabo kung ang tao mamatay. Answer. Sige, katos yan. Ha? O syempre, wala giginawa sa mamatay ng tao. Tinoso na. Pero, sa man na may tabo ang tao mamatay, wala na ginaginawa. Kaya namatay naman siya. Ha? O sa may tabo sa tao kung mamatay na siya? Mabalik sa abog. Very good kayo. Okay, na-text to? Na-makahatag og text? Ha? Na-makahatag og text? Ihati. Wala? Okay, sa Psalms 104 verse 29, kung imong tago ng imong no, manalisan sila, kung kuhaon mo ang ilang gininhawa, mamamatay sila o mga balik sabog na ilang gikanan. So, daghang salamat. I hope na nasabtan na nato na dili na kamugrit sa tuang mama lola nga namatay na happy birthday in heaven. Kaya wala pa'y tao nga namatay nga tuwa sa langit. Asa sila tanan? Tuara sa lugnanan. Asa na to sila gid pang lubong. Okay, so marami ang ato karong gabi, may gabi sa tanan.